Lunos. So ngayon, no, itong pag-uusapan natin is itong tungkol talaga sa nangyayari dito sa ating mundo. Hindi lang sa mundo, no, kundi especially dito sa atin sa Pilipinas, no. Kung titignan mo talaga ang mga tao dito sa Pilipinas or ang Pilipinas talaga ay may compare mo talaga sa Sodoma at Gomora, no. Matindi ang kasalanan na ginagawa sa mga tao dito sa mundong ito, sa Pilipinas especially. Bakit? Kahit dito sa mga social media, no, halos mga content creator, halos nakikita mo sa mga vlogger na pinopost nila para lamang maka-vlog is mga kabastusan, no. Ang pagkakamali dito is proud pa sila sa kanilang mga ginagawa na kahit alam nila na ang ginagawa nila ay masama, no, immoral. Ang hindi nila alam na patayin na kanilang kaluluwa. Patay ang kanilang kaluluwa. Buhay ang kanilang katawan. Kumbaga sa English pa yan, tinatawag yan na spiritually dead. No? Yan sila at tinatawag na the living dead, no, nandito sa mundong ito. Kasi sinusunod kasi nila yung mga movies mga movies na mga Viva Max, no, na mga bull. Itong mga taong ito na tinatawag din ng mga tao no, na mga sexy, kahit alam nila na itong mga bagay na ito is immoralidad, sexual immorality. Ang bawat kasalanan na namumuhay sa laman, wala talagang tao makakapasok sa kaharian ng langit kung ang gawain ng tao ay ganito na namumuhay sa laman. Kung akala nyo, no, na simple lang yung pagkukontent nyo na nire-reels nyo or short video, na okay lang yan, no, na gumagawa kayo ng kabastusan, no, na medyo basta kabastusan. Kung akala nyo na okay lang yan, ito lang sasabihin ko sa inyo, pagdating talaga ng araw, mahuhulog talaga kayo sa impyerno niyan. Ito ay paalala lamang at babala sa mga taong gumagawa ng mga ganyan. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo sa mga ganitong gawain na ibinibintan yung kaluluwa nyo, na ibinibintan nyo yung kaluluwa nyo sa kunting halaga lamang na matatanggap nyo sa kikitain nyo sa mga video na yan. Para makuha nyo yung likes, share, views, to earn money. Maraming mga hangal na mga vlogger na buwis buhay na gawin ang bagay na ito para lamang makatanggap ng mga likes, videos, na maka-likes, share, and views, or ano pa man yung habol nila, money. Ang ganitong mga gawaing tao, wala na talagang ginagawa ito, kundi sinasamba na nila ang salapi. Itong mga bagay na ito, itong mga salapi na ito, ay nagiging pain ito na ginagawang instrumento ni Satanas to destroy that person. Para makuha ka mismo sa isang hook. Maraming mga tao no, na nagiging hangal for the sake of money. Hindi nila alam na sa bawat katumbas ng paghabol niyo sa mga bagay na ito, nagawin niyo na ang lahat kahit pa kumakain na kayo ng halublak ng mga dumi ng tao or ano man yung mga marumi for the sake of money in video and views and likes and share. Kahit pa no, na ang katumbas nito, buhay nyo. Siguro ngayon, wala pang masyadong epekto yan. Kasi binibigyan pa kayo ng Panginoon ng pagkakataon to repent at magbalik sa ating Panginoon. Pero sa oras na ang kalooban ng Diyos ang matutupad pagdating ng araw, lahat ng tao na namumuhay sa dilim, doon din yan sa kadiliman itatapon. Pero maraming mga tao dito na kahit sa hirap ng buhay, ipatuloy pa rin silang namumuhay sa legal o namumuhay sa liwanag. Kasi walang tao no namumuhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon na hindi dumanas ng kahirapan.
Lagi niyo tatandaan na naranasan din yan ng mga apostolis noon at mga propeta. Ang kahirapan at kakulangan na makain. Pero pinupuno sila ng Panginoon sa kanilang mga kailangan pagdating ng araw. Pinupuno sila ng Espiritu ng Diyos upang magiging matatag, upang ipangaral ang salita ng Panginoon. Pero tingnan nyo ngayon, ang mga tao na namumuhay sa makamundong ito, na walang ibang ginagawa kundi paggawa ng mga videos, mga reels, o anuman, madali lang yan papasikatin ni Satanas. Kasi yung mga viewers niyan, yung iba niyan, alam ni Satanas kung sino ang mga tao na kanya, na hawak niya. Gagamitin niya yung mga tao na yun para tangkilikin yung mga video or mga video mo. Para ikaw naman, mai-encourage at magpapatuloy ka sa paggawa ng mga videos na yung mga viewers mo ay katulad mo rin na mga hawak na rin ni Satanas. Ganyan ang kapangyarihan ni Satanas to destroy you, to deceive you. Pagdating ng araw, maniwala ka sa akin, aanihin mo kung ano man yung itinatanim mo. Kung dito sa mundong ito, nagtatanim ka ng makamundong bagay, aanihin mo rin ang kamatayan. Ganun din kung ang isang tao na mamumuhay sa laman, sa immorality. Marami na yan ngayon. Hindi na yan nakapagtataka na ang bawat tao lalong lumalayo sa Panginoon. Every time. Dahil sa pera. Ang mga tao kasi, ang pinapangarap kasi ng tao ay purihin sila ng mga tao. Sila yung gustong magpupurihan. Tumatanggap sila ng papuri mula sa tao. Pero kailanman hindi nila hinahangad na ang Diyos ang siyang pupuri sa kanila. Kundi hinahangad nila or gusto nilang matanggap inyong mga papuri na matanggap mula sa tao, hindi sa Diyos. Sa ganitong paraan, ang tao lalong napapalayo sa Diyos. Unang isang tao napapalayo sa Diyos, naliligaw ka na. Tignan mo ang isda. Kung kukunin mo siya sa dagat at ilagay mo siya sa lupa, anong mangyayari sa kanya? Sa simula makaghinga pa yan, pero darating yung oras, mamamatay din yan. Ganun ang mangyayari sa mga tao dito sa mundo dito. Sa oras na tayo ay lalayo sa Panginoon, para tayong isda na lumipat dito sa lupa. Siguro nakakahinga ka pa o nakakagalaw ka pa ngayon, pero pagdating ng araw, doon mo ma-realize ang buong katotohanan sa lahat ng kasinungalingan na iyong ginagawa, sa lahat ng kalukuhan na iyong ginagawa, sa lahat ng kasamaan. Maniwala ka sa akin, iyan ang mangyayari. Kaya buksan mo ang iyong mga mata. Kasi hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Huwag kayong gumaya sa mga ginagawa ng mga tao na masama. Ang sinabi ng ating Panginoon dito sa Exodus 23 tayo, do not follow the crowd when it does what is wrong. Pero maraming mga content creator or mga vlogger na gumagawa ng mga immoralidad or mga kasamaan. Tapos yung mga viewer din nila, nakatulad din nila noon na hinahatak din ni Satanas para tangkilikin yung nag-vlogger na yun. Ay nai-encourage din na gumagawa din ng vlog, na gumagawa din ng mga immoral at kasamaan kasi isipin niya ay okay lang pala ito, natutuwa ang mga tao nito. Napapasaya mo ang isang tao sa kalukuhan na iyong ginagawa sa bagawa ng kasalanan, pero pagdating ng araw, may impyerno ka kasi ang sabi ng ating Panginoon, be holy for I am holy, and aside from holiness, no one can see the Lord. No one will see the Lord. Yan ang katotohanan. Isugal mo yung kaluluwa mo, isugal mo yung buhay mo para sa magkaanong salapi lang yan sa kasikatan, likes, share, and views for the sake of money. Pagdating ng araw, hawa ka na ni Satanas. Hangal ang isang tao na gumagawa niyan. Isipin mo ha, sandali lang ang buhay ng tao, pero binibinta mo sa napaka-cheap na halaga yung kaluluwa mo, binibinta mo ni Satanas sa halaga ng mga walang kabuluhan. Ang sabi ni Satanas sa ganito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan, karangyaan, kasikatan dito sa mundong ito at kapangyarihan kung sasamba ka sa akin. Dahil itong mga bagay na ito
ay ibinigay sa akin at ibibigay ko rin sa mga taong aking nagugustuhan. Kung ikaw ang siyang nagugustuhan niya, yan yung mga tao na sumisikat, na pinasikat niya, tinatangkilik niya yung mga tao din niya. Tinatangkilik niya yung mga tao niya para tangkilikin ka o sa iyong mga video para sumikat ka, para ikaw patuloy din na gawa ng mga content, ng mga masasama, para patuloy ka rin mahahatak ng ibang tao na madideceive, na hahatak din sa iyong atensyon, na mapupokus din sa iyong atensyon sa na manood sa mga marurumi mong video. Ganyan ang katotohanan. Pagdating ng araw, babayaran mo ng iyong buhay. Lagi niyong tatandaan, ang buhay ng tao, hindi talaga yan nakakalahati siguro sa balahibo dito sa hintuturo mo. Pagdating ng araw, ang buhay na ito, hindi yan nakakalahati sa hintuturo mo. Pagdating ng araw, na ang kaluluwa ng isang tao babagsak sa impyerno, hindi na makakaalis doon. Eternity, walang katapusan. Billion years, trillion years, andyan ka pa rin. At ilang years, trillion years kang magsisisi dahil sa iyong mga ginawa. Magugunaw ang mundo, ikaw patuloy ka pa rin na nagsisisi sa iyong mga ginawa, na gusto mo nang bumalik sa buhay pero napaka-imposible na. Pero hindi ka na makakaalis. I-compare mo, papayag ka na babayaran ka ni Satanas sa kunting halaga lamang ng salapi. Isipin mo mabuti, hangal ka kung ibibinta mo ng ganun, napaka-cheap na halaga. Mag-isip-isip po tayo bago tayo gumawa. Sandali lamang ang buhay. Napakasandali lamang kung ito ay ibibigay mo o sasayangin mo sa walang kabuluhan. May Biblia tayo. Basahin natin to. Meron din sa mga YouTube na mga videos doon patungkol sa Biblia, na mga audio or dramatic video. Pwede ka rin manood. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Sana mabuksan, maliwanagan ang ating isip sa ganitong bagay. Jesus Christ is the only way to the Father. He is the only way to the Father, and no one comes to the Father except through Him. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless everyone. Amen.